Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. DPWH Secretary Vince Dizon, nag-inspection sa ginagawang drainage system sa Araneta Avenue QC. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzales. Tiniyak ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon na matatapos na sa susunod na buwan ng Pebrero ang bagong drainage systems project sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ito ang inihayag ni Kalihim Dizon sa isinagawa nitong inspeksyon ngayong umaga sa nabanggit na proyekto na anyay malaki ang may tutulong sa dekada-dekada ng problema ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Quezon City maging sa karatig na mga lungsod. Nandito tayo ulit ngayon sa G. Araneta. Alam mo naman, ito yung isa sa mga pinakagrabing nagbabaha dito sa, hindi ka sa Quezon City, kundi sa buong Metro Manila. Kinikwento sa atin ng mga kababayan natin, gampas tao dito. May 3 metro, minsan nga pati bus lumulubog dito eh. So, meron tayong mga iba't ibang ginawang intervention starting late last year hanggang ngayon. So, ang unang pinakamalaki natin ginagawa, itong pagbabago at pag-aayos ng drainage dito sa Araneta Avenue, sa portion at o sa may, dito sa may bago umabot ng Iro Breakers. So, malapit na tayo matapos. So, ang estimate natin, matatapos tayo dito mga end of February. Maliban dito, tiniyak din ng Kalihim na matatapos na rin ang pag-uukay sa kahabaan ng San Juan River na daluyan ng tubig mula sa Quezon City hanggang sa lungsod ng San Juan. Sabi ni Dizon, nakatakda ng paglalagay ng mobile pump upang makatulong sa paghupa ng tubig baha sa tuwing makararanas ng malalakas na mga pag-ulan sa Metro Manila. So, tinitake advantage natin yung hindi umuulan. Kailangan lahat to talagang itotodo natin bago mag-June. Para talagang kahit pa paano, maiibsan natin yung pagbaha dito. Pero ito ay pansamantala lamang dahil maglalagay din ng pumping station sa lugar. Sa ngayon aniya ay nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa Project NOAA para sa gagawing simulation para makita kung epektibo at patunayang hindi lamang pagsasayang ng pondo ang mga itinatayong proyekto ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, paninindigang mapapanagot si Atong Ang, hindi bibitawan ng pamahalaan. Hindi hahayaan ng pamahalaan na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hustisya. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro sa gitna ng patuloy na pagtatago ni Charlie Atong Ang, na sinasabing nakakakuha ng tulong sa mga tinaguriang foreign friends nito. Ayon kay Castro, sa panahon ni Pangulong Marcos, hindi pinalampas ang kontrobersya sa mga nawawalang sabongero, na aniyay pinatutukang maigi ng punong ehekutibo. Partikular ani Castro na pinabantayan ito ng punong ehekutibo kay dating DOJ Secretary at ngayoy Ombudsman Boying Remulla. Patunay ito, sabi ng Palace official, na hindi bibitawan ng pamahalaan ang dapat panagutan ni Atong Ang, at mabigyan ng hustisya ang mga umano'y naging biktima nitong missing sabongeros. So kung ito po nangyayari ngayon, na isang malaking tao ay nasasangkot sa ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi po pababayaan ng gobyerno na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hustisya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.